Ang daming galit kay Jericho Cruz ngayon na parang mas mayabang pa nga siya kay Calvin Abueva. Alam niyo ba mga kuys, na base sa mga komento na nababasa ko ngayon, ang dami nagsasabi na dapat si Jericho Cruz ang dapat may indefinite ban, hindi si Calvin. Teka, parang sangayon ako dyan sa sinasabi niyo. Mayabang na nga ba talaga si Jericho Cruz ngayon? Calvin Abueva, may huling warning na kay Kume at pinangako na niya na hindi na mauulit ang ginawa niya kay Coach Gallant ng panunukso. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Napansin ko kay Jericho Cruz na since nung nasa Ross pa ito tapos sa NLEX, parang lagi ding napapaaway. Parang si Calvin din, kumbaga, likas na talaga kay Jericho Cruz ang mapang-asar, lalo na ngayon na nasa San Miguel na siya. Sa game 2 na nangyari, inaasar ni si Calvin nung nakapukol siya ng 3. Nakita ng PBA at ng spin yung labas dila niya habang si Calvin ang kabantayan. At dahil dyan, 1 game ban ang binigay sa kanya ni Kume. Base sa mga komento na nababasa ko kay Jericho Cruz, galit na galit sila. Kahit na mga SMB fans, hindi nagustuhan ang pinapakita ni Cruz laban kay Calvin. Sabi nila sobrang kayabangan na raw ang ugali ni Cruz. Sana raw ma-trade na lang siya sa Blackwater o Terra Firma para naman mawala yung kayabangan niya. Kung sabagay, parang hindi pa naman susubukan ni Cruz na mapunta sa mga lower teams. Tanging si Coach Yang lang din ang coach na kayang tapusin ang kayabangan niya. Gusto ng mga tao na makaranas naman siya ng indefinite ban gaya ni Calvin or di kaya i-trade na lang ng San Miguel. Total marami naman daw silang mga legit na guards. Kung base sa abilities, may laban naman si Cruz ngayon na nagkaka-average ng 13 to 15 PPG. Pero para sa akin, hindi sapat yan para sa kayabangan niya. Kung kahit kagaya lang sa ni Mikey na average, mas okay pa. Depensa naman ni Cruz, nadadala lang daw siya sa kanyang emosyon kasi syempre nasa SMB siya. Tapos nabibigyan siya ng sapat na playing time. At nabibigyan din niya ito ng hustisya. Alam din niya sa sarili niya na may ambag siya. Kaya nung nakapukol siya ng 3, gumigewang-gewang yung dila. Kung sa bagay, natural naman siguro na yung pakiramdam na nadadala ka sa mga emosyon mo, pero nasobrahan lang talaga si Cruz. Tapos yung inaasar niya, ganun din naman ang pag-uugali, parang patas lang. Ang nasa focus ngayon ni Cruz ay ang next game at ang kampyonato kasi si Cruz malapit na rin mapaglipasan ng prime yan. Tsaka yung mga players talaga na ganito ang attitude at likas sa kanilang magyabang kasi ganyan sila. Ganun lang simple. Hindi lang naman isang beses ginagawa ni Cruz yan. May mga pagkakataon din na halos may kipagsuntukan yung kabantayan niya na napipikon at hindi kayang saluhin ng pang-aasar. Nung tinanong ko ang mga subscribers ko kung pabor ba sa kanila na ipasubo kay Jericho Cruz ang indefinite ban, tila 75% ang pabor dito. Kayo mga kuys, pabor ba kayo na bigyan din siya ng indefinite ban? Tara, next update, isa pa to. Calvin Abueva, nangangako na maikipag-ayos ulit kay Coach Gallant sa next game at may warning na siya kay Kume na kapag naulit pang insidenteng yon, makakatikim ulit siya ng PBA ban. Baka nga 16 months or sobra pang pwedeng ipataw sa kanya. Kapag nagkataon, mawawalan ulit si Calvin ng trabaho. Tapos hindi na maniniwala si Kume sa kanya. Bali, tinutukso kasi ni Calvin si Coach Gallant tungkol sa kanyang mata kasi po sa mga hindi pa nakakaalam, na-aksidente po si Coach Gallant noon habang nagmomotor. Nung nadisgrasya, natanggal po yung isang mata niya at napalitan ng prosthetics. Bali yung isang mata niya, fake po yan. Kaya kung napapansin nyo, kung saan sana lang napupunta yung tingin. Pero hindi po talaga duling si Coach Gallant by birth. Sabi ni Kume, yung ugali mo Calvin isang beses ka na lang. Kaya pinangako ni Calvin na hindi na mauulit. Kung sabagay, may malaking offer naman siya sa Japan at CBA. Pwedeng-pwede siya doon. Kung nagkataon na nasa Phoenix pa siya ngayon, siguradong matik may parusa agad yan. Ay nako Calvin, kabago-bago lang yung issue nila ni Motaw Tua. Tapos meron na naman at mukhang isa nga yan sa mga dahilan kaya pinabayad siya ng 100,000 pesos. Bueno, game 4 na mamaya, partida pa nga yan na hindi pa masyadong sagad ang mga pisikalan. At itong si Calvin, naasahan natin na maging mabait ulit to. Kasi nga may warning na. Ibig sabihin may iwasan na rin siguro yung mga asaran sa series na to or baka ibang player naman ang may involved nito. Kapag nangyari na hindi kayang pigilan ni Calvin yung emosyon niya, pabor ka rin ba na lifetime ban na talaga yung ibigay ni Kume na kaparusahan sa kanya? Gaya ng sabi natin, under siya sa payo ng SMC, kaya medyo imposible.